Mayor na, attorney pa. Yan ang cool na credential ni Marilao Bulacan Mayor Attorney Jimena C. Ready makipagbakbakan mapapolitika o gera. Dahil well-trained din siya bilang reservist ng Philippine Air Force. Bago pasukin ang mundo ng politika, naging pinakabatang port collector muna si Mayor Jem sa edad na 30. After 3 years, naging Chief Customs Operations Officer na noong 2014, matapos manguna sa qualifying exam para sa promotion. Ipinagmamalaki niyang kailanman ay hindi siya na-involve sa corruption. Baguhan sa larangan ng politika, siya ngayon ang unang babaeng alkalde ng Marilao. At bilang pasasalamat sa mga Marileño, idinonate niya ang kanyang unang sahod sa mga piling senior citizen. First-class municipality ang Marilao, kaya't sa kanyang unang termino, target ng Lady Mayor na gawing smart city ang kanilang bayan. Kalsada naman ang isa sa mga pangunahing problema sa Marilao, bagay na agad din niyang pinatutukan mula sa pagpapasemento ng mga bako-bakong kalsada, pati ang pagpapagawa ng mga alternatibong ruta. At para sa Politiko on the Spot, ngayong gabi makakakwentuhan natin live si Marilao Bulacan Mayor Jimena Jem C. Good evening po, Mayor. Good evening. Hello. Alright, umpisa na po natin, Mayor. Nagpasa po kayo ng intensyon na maging member po ng M4GG. At naglabas na nga po sila ng listahan at hindi po kayo naisama. Ano pong reaksyon niyo dito, Mayor? I don't know how it works, but as early as August 22, although unsolicited, my staff research how to become a member of the good governance na group na yan ng mga mayors. So my staff research on it and we applied as early as August 22. It was acknowledged naman, accepted. I don't know their internal process, but as I see it, the first one in the list are already mga batikang politiko, mostly in the list. No? Yung mga new ones kasi I don't know anything from them, so wala ako pwede pag-follow-upan and back up na this is Mayor Jem C. So I'm newbie kasi in the politics, so wala akong kakilala among them. And to be fair, this is your first term at natalo niyo po ang incumbent mayor din ng Marilao. Congratulations for that, Mayor. And sa ngayon nga po, inaalam nyo no, yung proseso ng M4GG, no? Pero patuloy pa rin naman po ang inyong pag-follow up bilang maging kasapi. Hindi naman kayo nawala ng pag-asa. Pa daw, Alright. But for me naman, whether or not I'm there, it's just a piece of paper. What is more important is I'm implementing good governance in my own municipality. Diba? So, I think mas okay yung gawin mo na lang kesa yung ilagay mo yung pangalan mo doon. Diba? You have to start it within yourself. Mayor, may mga hinihingi bang mga requirements sa inyo in regards to yung process? At nung nakita nyo po yung lumabas na listahan, ano bang tingin nyo? Lahat sila deserving dyan? And, okay. When it comes to the wala, application form lang yun. My little background. And then when I saw the name, sabi ko, wala lang. Yung iba tumaas yung kilay ko, na joke lang. Sino po yan? Secret. Alright. Mayor, ang inyong background din po ay before nag-work kayo sa Bureau of Customs at kayo din po ay isang reservist. Yes. Yes. Paano nyo naman po naisipan na pasukin ang mundo ng politika? Actually, at first, I have no intentions, no? But my first dream, or one of my dreams when I was young really is to put up a foundation when I grow up and to help the needy. No? So when I became accomplished, I put up my own foundation, and while I'm there, nakita ko yung sobrang dami na humihingi ng tulong. Dami na nilalapit na parang, hindi na pang pang foundation, pang LGU na to, or pang pamahalaan na to, diba? So from there, nagkaroon ako nung desire na mas makatulong pa ako. I want to make a change. I want to create an impact. And I want to make a legacy. Mas gusto mas palawak yung nagagawa ko at makatulong ako na magkaroon ng pagbabago. And that's why I ran for mayor. So sa inyo, mas marami po kayong magagawa from foundation ngayong nakaupo po kayo. Ano yung difference po nung kayo'y
nag-run ng foundation at tumutulong na rin at ngayon nakapasok nga kayo dito sa pagiging mayor sa Marilao, ano yung difference at ano yung nagagawa nyo ng mas maganda dito sa inyong bayan? Yes, kasi dati, nung nasa foundation pa lang ako, limited lang yung nagagawa ko. All I can do is bigay-bigay, tulong-tulong, and limited din, syempre limited yung resources ko. But when now I'm in the government, I can make policies. Kung gusto ko ng pagbabago, I can institute change by implementing new policies, good governance, accountability, and transparency. And more than, syempre, pagka nasa government ka, sabi nga nila, the government is always solvent, di ba? So, mas marami kang pondo para makagawa ka ng pagbabago na hindi basta-basta. Alright. Mayor, ito po malaking usapin din po sa Bulacan ang inyong water supply. Kamusta na Yes. po ang lagay ng water supply sa inyo? May aksyon na po ba? Dahil yung ilang bahagi din po, ang supplier ay Prime Water. Meron na po bang aksyon? Ano na pong update doon, Mayor? But first, no, let me clarify, no? Kasi nung pag-upo ko pa lang na mayor ako, una kong hiningi yung JV na yan. But when I look at the JV, kasi nga nung una, sabi ko, kapag ako ang naging mayor, pag nakita kong violation, terminate ko agad yan, si Prime Water. Pero nung nakita ko yung JV, hindi naman pala LGU yung nakapirma. It's the Ang local JV water po, district. para po sa kaalaman ng The ating JV is mga... the joint venture agreement between the local water district, which is Marwadis or Marilao Water District, and the Prime Water. So, hindi pala yung mayor yung nakapirma, yung Marwadis, and which is a separate entity from the LGU, no? And binasa ko yung creation niya, talagang the purpose niya is to create an autonomous local water district which is free from politically influence and independent from the local government unit, no? All we can do is coordinate, makiusap, and nakiusap naman ako. In fairness naman sa kanila, cooperative naman, no? So I asked for their short-term plan, long-term plans, and yung mga data na kailangan ko. And nagbigay naman po sila, no? And right now, based sa data na binigay nila, one of the short-term plans in Loma de Gato, one of our biggest barangay, and Tibagan, Santa Rosa, Tumay Barangay, no? May progress naman, and they have assured me naman na by October, yung problema sa Barangay Loma de Gato, matatapos nila. And based sa data na binigay nila, 78% ng population o ng household ng bayan ng Marilao ay meron naman, although iba kasi medyo nagka-problema yung tubo kasi medyo luma na daw, so nagka-leakage. Yun yung re-repair nila ngayon. Pero sa data yata, medyo may konting kulang or medyo may konting discrepancy kasi according to them, 57,000 lang ang household ng 2025. But based on our population, nasa 70,000 yung aming household. And according to them also, out of the 55,000, they're already servicing 44,000 plus, which is almost 78%. But if you will compute it from the population talaga ng household namin, eh nasa ano lang siya, nasa 62%. Living at least 25,000 household na wala pang tubig talaga. Kahit kami wala pa kami talagang prime water sa lugar namin. So magandang paglilinaw po yun, no? Na sinabi ninyo na para magkaroon ng free from influence with the LGU. So Yes, sinasabi, hindi with the LGU yung kontrata or yung issue or Yes, problema. So nandito yon sa independent na kapartner, which is the... Marwadis, the local water district, which is under the LUWA. And with the Local Prime Water. Administration natin. Yes, Alright. but we always coordinating with them naman, and they promised me naman na bibilisan naman nila. Ang medyo kulang lang na talaga nila, kasi I requested them, bakit hindi ba sabay-sabay nyo ang gawin yan para matapos na itong problema natin sa tubig. And ang sabi nila, is, sad to say talaga, ito yung bottom line, kulang daw sa budget, kaya hindi kayang sabay-sabay. Ayun, Mayor, yung mga initiatives nyo, no, nung pagpasok nyo bilang mayor, may nabanggit kayo na ipinamagay nyo yung una nyong sweldo. Bakit po? Yes, Para my kanino sweldo. po? Para kanino po to? Actually, every month, iba-ibang sector yung aking pinipili na beneficiary. Lahat ng sweldo ko pamimigay ko lang. Muna, yung sa first month ko, binigay ko yan sa mga senior. Nung pangalawang month, PWD. Itong third month, itong for September, sa senior ulit kasi ngayong October ibibigay in celebration with the
elderly week. So tuloy-tuloy po yun hanggang Yes, kayo nakaupo oo. bilang mayor ay every Yes, month ipamimigay nyo sa iba't ibang Sektor sektor. na nangangailangan. Okay. Maganda yun. So, meron din po ba kayong ibang sources of income kung wala po kayong kinakukuhang sahod Yes, bilang yes, alkalde? Definitely. Alright. Number one, I'm a lawyer. So, I have clients. Magsalita nga lang ako, mag-advise na ako, may bayad na ako eh. Number two, I have my logistics company. Okay. Mayor, puntahan naman po natin ang flood control scandal. Naintindihan ko po, kayo po kakapanalo lang nung May elections, no? Pero nito pong nagdaan mga bagyo, may mga ilang bahagi rin po sa Marilao ang binaha. So, kamusta na po yung mga flood control projects doon? Ano pong update? Well, decades ang problem yung baha. Siyempre, walang effect yung flood control kasi hanggang ngayon binabaha pa rin naman kami. Ayan. But anyway, one thing I discovered kasi, wala kasing master plan. Even the national, diba, they don't have master plan. So now what we are doing now is preparing a master plan for a flood control and drainage. Yan. And syempre, during the bagyo naman, we are much prepared naman. And lahat ng mga binaha, na binigyan namin agad ng mga relief goods. Ngayon, Mayor, sa pumutok na issue, no, mga ghost flood control projects, mga substandard, are you putting in place yung how to mitigate at paano i-monitor at mabantayan yung mga infrastructure projects na from your time now as Mayor na gagawin? Anong klaseng mga steps na ginagawa nyo? For one, I created a flood control and mitigation section. Flood control mitigation section. No? So, right now, check nila yung mga flood controls within the area namin. Kung ano yung mga naging effect, tama ba o mali. And from there, they are also creating yung new master plan. Alright. Mayor, ito naman pag-usapan natin ang inyong pink pedestrian. Pwede Yes, po ba kami trending kwentuhan? yan. Trending dahil may Yes. mga netizen na nagsasabi na hindi raw safe. Ano po masabi niyo doon, Mayor? Ayun, for one, thank you for asking me that question. Kasi merong mga medya-medyahan. Siyempre, mga post lang, ina-adapt na agad nila as a news feature. But thankfully, sumikat ako doon. But I think for reporting, they should have asked me the reason why. Okay, there are several reasons why. Number one, unang-una, wala kami pedestrian doon eh. Diba? It's the first time na nagkaroon, diba? At least, it shows na may ginagawa ako. Number two, may design po talaga yung aming pedestrian lane. Inuna lang yung pink dahil in support of the Breast Cancer Awareness Month last October and for women empowerment. And according kasi sa contractor, yung sa gumagawa nito, yung nagpapahid, is a thermal paint. So, hindi talaga kaya na one day, alternate agad yung ilalagay mo na color. Kasi if you want to change color, you have to change the machine then lilisin mo pa yung machine. So, matrabaho yun. So, kailangan latagan mo muna ng pink. After that, yung second color naman. So, hindi siya pwede talaga na alternate in one day. And may design talaga yon, no? Kasi, sa bayan ng Marilao, slowly, no, we are creating tourist spots. Right now, kasi ako, if I may ask you, what comes first to your mind when you think of Marilao? Mga simbahan, hindi Sa ba? simbahan, Yes. Mga old mga... Wala kami noon. Wala. Yeah. So, ano po ang gusto nyong i-develop ngayon, Yes. Mayor? So, talaga naman na, kasi ngayon wala kami pagkakakilanlan. Makilala kami, mabahong amoy, the one of the dirtiest river in the world, diba? And so, what we want now is magkaroon ng distinct character yung Marilao. So, we're really geared towards that being known as the pink municipality and the gem of Bulacan or the Philippines, whatever sa kami sumikat. Yun, and then going back no to the pedestrian lane. So, may gusto nyo pong gawing sustainable itong pink pedestrian? Yes, it's a design. Di ba when you go abroad, talagang may mga iba't ibang pedestrian lane talaga na may design. It's not the first time, even in the Philippines. Meron sa Ortigas, kay Vico Soto, kay Mayor Vico Soto. Sa Ortigas, it's really pink and white. Sa Cubao, noon, nagkaroon din. Sa Aguinaldo. And all other areas like Quezon City, Manila, may Pride Lane. Pero ayoko na ng Pride Lane kasi it's very common eh. Diba? So what And we I want... think it's just for a month. Hindi nila na ikinikip talaga. Kinikip, like San Francisco, di ba? Went to San Francisco, talaga tourist spot siya doon. Ang layo-layo nun, dinayo ko talaga. At taga-picture ako kahit Hindi masalataan ba ako dahil doon. favorite color mo lang yun, Mayor? Kasali
na rin yun. Aside from But that. kasi you make nga a name for Marilao. Yes. being And a you have pink the advocacy for municipality. the breast cancer Yes, and awareness. for women empowerment. Ayan. So, yun yung mga reasons why pink. And then, meron pa, wait, di pa tapos. Yung, so it's the design, may other municipalities or cities din naman. And lastly, wala namang pondo nilabas din yung bayan ng Marilao because it's a provincial and national road, no? The LGU can't spend on this road. So, it's So, ano pong ginawa it's my ninyo? own packet pa na gumawa din nun. And may design na yung iba ngayon, may diamond na yung iba. Kasi that's what we want to be known for. The pink municipality, the gem of Bulacan lang Ayun. muna. Finally, But next time Mayor, in the Philippines. Finally, Mayor, nabanggit nyo gusto nyo maging tourist spot ang Yes. Marilao. Ano yung mga, quickly lang, ano yung steps na ginagawa nyo? Ano yung talagang gusto nyong gawin sa Marilao para makita siya as isang tourist spot dyan sa area ninyo? Well, actually, sad to say, wala kaming mga historical sites, wala kaming mga nature, wala talaga. So it's about being pink now that we're just starting to create small tourist spots for Marilao. Later on, yung mga murals, maglalagay din kami. We will creating pink villages. And we Ayun. will launch yung mga pink food, pink suman, pink cookies, pink bibingka, all about pink in Marilao. Ayun, at least creative. At least, yun, maganda yun. At least in the future, baka talagang makilala ang Marilao at puntahan ng ating mga tourists. Lahat Hindi lang mga pink. local, Pati mga kanin foreign. magiging pink later on. Okay. Alright. So, lastly na lang din, Mayor, ha, magbigay ka po ng isang nightly routine ni Mayor Jem C. Nighty routine ko, pumunta sa mga patay. As a mayor. Alright, maraming salamat po at nakausap po natin Marilao, Bulacan Mayor Jemina C.